Katapos namin guys, tsaka dun sa taas and yan, baba lang kami dito. Hello po, magandang umaga. So today guys, nandito po ko ngayon sa kila Ate Michelle. Si Ate Michelle ho guys is partner ho siya ng ni Lolo, kapatid ni Lolo. Ayan, yan po yung partner niya. And nandito sila ngayon guys dahil nag-harvest ho sila ng corn and andito siya sa farm nila. Kasi farm naman talaga nila to. And then, ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano yung pamumuhay nila dito sa farm and kung paano yung processing ng pag-harvest ng corn and kung ano yung ginagawa sa corn, mga ganon. And ipapakita lang din po sa inyo kung gaano kaganda yung farm nila. And ayan guys, samahan nyo ko and let's go. Before pala guys, magbibihis din muna ako. Kasi nga, medyo makate kasi nga corn, maraming mga tawag nun, yung mga damo. So magbibihis muna ako. So let's go. Guys, nakapagbihis na ako ay naka-outfit na ako ng naghirap lang ako kay Tito ng kalo. May kalo ako doon sa bahay kasi nakalimutan ko. Buti na lang nadala ko to kay Tito. Thank you Tito. And ayun, bali tutulong na tayo dito paano mag-harvest ng corn and kung paano magbalat. And papakita ko rin sa inyo si Ate Michelle. Yun po yung partner ni ng kapatid ho ng lolo ko. So papakita ko lang po sa inyo. Ayan, ganito po yung corn. Yes, yung corn po nila guys is yellow. Ayan po. And yung ginawa nila is pinutol lang nila, hindi nila tinanggal sa tawag noon yung sa yung sa niya, sa medyo sa di ba po yung like ganito guys, papaliwanag ko na nga lang. Hindi na nila ginanto guys. Hindi na nila ginanto, hindi na. Bali pinutol na lang nila diretso tapos ginanya na binalatan. Ayan, ganyan ho yung pagbalat ng corn. Ayan, tapos tingnan mo na yung view dito guys, sobrang ganda din. So yung iba baka magtaka, bakit parang green pa di guys, okay na po talaga to. Pwede na diba te? Pwede na ni siya, harvest zone. And ayan. So ito yung nila guys, yung kubo nila dito. Pero may bahay ito sila sa guys, sa tabing kalsada. Pero yung nila, ganito lang yung kubo nila and ganito kalawak din yung pagtataniman nila ng corn. Ayan, hanggang dun yan sa dulo and then dun. Ayan. So tutulong tayo guys para mag ng corn, magbalat. Tapos yung corn is kulay yellow. Ayan. Yung white nito guys, ginagawang rice. Pwede siyang gawing rice. Ayan po. So ayan guys, yung ginagamit dito sa pagbalat, ito po ay tinatawag na tuksi dito sa amin or pang ganun, pantusok. Like ganito, gagantuin mo siya para makuha mo yung corn. Ayan, tapos tatapon mo lang to. Ayan po. Ganito ulit. Gaganon mo. Ayan. Yan na yung corn. And before guys, naranasan ko na rin mag-harvest ng tawag nito, ng corn. Kasi sila mother before, may mga corn din kami. Pero nung time na wala na kaming area, wala na kaming pagtaniman ng corn. So, medyo matagal-tagal na rin na hindi na ako nakapag-harvest ng corn. Not unlike kila Donna, kasi sila Donna talaga guys, is may corn talaga sila. At saka may land sila na pwede nilang taniman ng corn. Kaya yun, tuloy-tuloy yung trabaho nila doon sa farm. And then sa akin, so ngayon ulit ako nakapagbalat ng mais or corn. Kaya ganito kahit mainit, still patuloy pa rin sa pagtatrabaho kasi nga ganito yung pamumuhay ng mga taga dito. Dito lang din sila nabubuhay sa pagpa-farming or pagtatanim ng mga kung ano-ano dito sa sa bundok. Usually like ganito, mga corn, nyog, may iba pa katulad like kila Donna, may din sila, may tinatawag nating tawag noon kamote, may mga ganon sila. So ngayon guys wala si Donna, it's because pumasok po siya. So sinabihan ko si Donna, pupunta ako doon sa Ate Michelle, mag-aano kami ng corn, tutulungan ko sila kasi nga nag-harvest nga raw sila. Yung iba baka magtanong talaga yung iba guys sa bakit green pa in-harvest na namin. Pwede na to guys dahil sa matinding pangangailangan ho nila. Kasi yung partner ho ni Ate Michelle, si Lolo, is po guys, may sakit ho. So need na ho nila ng pangbili ng gamot. So kaya po ngayon na po talaga, hinarvest na po talaga nila yung corn na to kasi para mabenta. Di ba te? Kasi may mga maintenance po kasi si Lolo guys. So ayun. Kaya in-harvest na nila. Pero pwede na talaga to. Like ganito kasi, ayan o, tingnan nyo. Ayan o, pwede na talaga. Hindi na ganun kalaki, pero pwede na rin talaga to. Makakatulong na rin to sa mga maintenance ni Lolo. Ayun.
ngayon guys, lipat kami dito sa kabila. Tapos na kami doon. So, ito naman yung target namin. Ay, sobrang init dito guys. Pero worth it pa rin. Kasi nga nag-i-enjoy ako. Sobrang ganda rin na kasi ng view dito. Pero yung pangalawang harvest namin guys, ay pangalawang tumpok. Dito kami dito sa province guys, minsan kung malaki talaga yung mga tawag na yung farm mo sa corn, yung iba nagpapa-harvest talaga sila, like hindi na nila kayang harvester na sila lang, kaya yung iba nagpapatulong. Di katulad kila ate, solo lang din nila. I mean, malaki naman siya pero mas hindi talaga yung pangangailangan nila. Kaya sinolo na lang nila yung corn nila. Kaysa naman kasi kung magpa-harvest pa sa ibang tao, bukod sa tawag, di ba may bahin din, no? O may parts sila, halimbawa magdadahati may parts, ganon. So ngayon sinasolo-solo lang nila yung yung corn nila. Kasi nga pinamadali din nila itong matapos dahil yun nga, about sa doon sa kay lolo na nagkasakit, tapos may maintenance siyang binibili. So kahapon nga daw bumili din sila ng maintenance, galing ho, may tumulong ho sa kanila, galing ho ng simbahan. So nakabili ho sila ng ng gamot. So ngayon binibilisan na lang nila yung pag-harvest nito at para pang next maintenance naman nila, kasi nga kahapon naka-survive sila dahil binigyan ho sila ng tawag nun, ng blessing galing po sa simbahan. So yung maraming salamat po sa nagbigay, saka tumulong po sa kay lolo. Ayun, maraming salamat po sa iyo. Ayun, pupunta na tayo dun sa guys, sa kubo nila. So magluluto na kami doon. Ayan. Kasi di pa talaga kami kumain ng agahan guys. So magluluto lang ako din siya, habang sa Auntie Michelle naman is magpuputol-putol na siya. So habang nagluluto kami. Ayan. So dito lang yung kusina nila, and may mga corn na sila dito natapos. Ito. Ito yung bahay nila. Ito yung kubo-kubo nila. Pag halimbawa naabutan sila ng ulan, dito sila nagsistay. Ayan. Tapos dito sila nagluluto guys sa mga ganito. So ayan guys, habang kami nagluluto kami, and then si Ate Michelle is siya, tawag dito, nagpuputol para mamaya, para may ulit kami, may mabalatan na corn. Ayan. So yun guys, nagluto na ako ng ulam namin kasi nga di pa kami kumain, and si Auntie Michelle andun pa rin sa andun pa siya
sa may corn, parang putol pa siya ng corn. So malapit-lapit na rin na itong maluto para makakain na rin kami. Ayun. Yan guys, saluto na yung namin ulam. Ayan, nag-adobo lang ako ng chicken and rice. So yun, kakabalik lang din ni ate Michelle, galing siya doon. Ayan. So kakain na muna kami guys. Ayun. So yun guys, tapos na kaming kumain. Lang, papahinga lang muna kami. Pagkatapos namin magpahinga guys, diretso kumbate ulit. Balik ulit kami doon sa pagtatanggal ng pagbabalat ng corn. Para matapos na namin siya. Tapos, pero hindi namin agad lahat matapos guys ha. May matatapos kami. Katulad ho nito nasa likod ko. Ayan. Natapos na ito nila kahapon. And ayun, dapat marami kaming matapos ngayon para mas mabilis na yung process nila at baka mabenta natin nila. So yun guys, magsisimula na kami. And ayun, siguro mga di naman masyadong buburuin talaga. Kasi nga, yung init sobrang sakit, delikado din. Paano tayo sa gitna ng mais. So yeah. Baba na tayo dito guys kasi andito na yung tumpok ni ate. Dala akong stand cam, Tim. Palihog lang. Kaya ito unahon, te? Hindi. Tapos pasan na ito niya. Kaya lagi ni Ron. Mama na ito ni. Ang tapukan ni. Yan. Sobrang ganda guys, no? Tapos namin guys, tsaka doon sa taas and yan, baba lang kami dito. Ito na naman yung next target. Sobrang tinik na ng araw guys, siguro nasa alas 10 na ngayon or 9:30 ganun. Yeps. Yeah. Asong silas dosi, panit pa. Panit pa ka. Okay, kuan manggod ka nang di kayo init. Init man tuod pero kanang bugnaw ba ang hangin. Dili kayo sa lantok na gyud. Pero karon lambot na lang, naunsa naman eh. So yan guys, magtabi muna kami guys, sobrang init na kasi. So ito na yung natapos namin tsaka dun sa taas. Ayan, akyat muna kami dun sa taas. So yun guys, papahinga lang muna. Ayan, sobrang init kasi. So yun guys, mainit pa rin, grabe. So yun, di lang kami nagbalat ngayon, grabe kasi sobrang init na. So ayan guys, pauwi na ako dahil tawag doon, sobrang init kasi. So di na namin pagpapatuloy pa yung pagbabalat ng yung corn. Saka na lang ulit and tomorrow ulit pagbabalat ulit sila dito. So ayun, dahil sobrang init talaga guys. So, I mean, grabe talaga yung intak ng init ngayon. So sabi natin Michelle, tomorrow na lang daw nila itatapusin kasi nga din nila kayo, so sobrang init. And ayun, bababa na kami.
Yun guys, pauwi na kami and ayan, prepare lang yung kasama ko. Sobrang init kasi. Hindi talaga namin pwede ituloy guys sa sobrang init, grabe. Ang lalakas ng init ngayon. So, sa susunod naman, balik na lang ulit kami dito sa susunod. So, makapag-take ulit kami ng video. So, ayan guys, pauwi na kami. Tim. Sudah ada bakken.